Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa ordinaryong lalaki na biglang nabago ang buhay matapos magpa-open ng kanyang bahay sa dalawang hindi ordinaryong babae. Nagngangalan siyang si Ren na may pangarap na makahanap ng trabaho na may maayos na sahod at makapangasawa na din ng cute na babae. Dahil nakatapos na siya sa kanyang pag-aaral ay sinimulan niya kaagad maghanap ng trabaho. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay naisipan niyang magpahinga muna sa malapit na plaza. Ilang sandali lang ay nilapitan siya ng isang babae na gustong magtanong sa kanya. May hinahanap itong lugar kaya pinakita nito sa kanya ang mapa na dala nito. Nagulat siya nang makita ang kanyang bahay dito na siya palang hinahanap ng babae. Balak nito na tumira sa kanyang bahay at dito lang niya naalala na ginawa niya palang paupahan ang ilang kwarto ng kanyang bahay. Kaya sinabihan niya na lang ito na siya ang may-ari ng bahay at dahil dito ay nagsabay na lang din sila. Habang nasa bus na sila ay dito na nagpakilala ang babae na si Lily. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa bayan nila Ren. Habang naglalakad na sila papunta sa bahay ni Ren ay nasira ni Lily ang hawakan ng kanyang melite kaya nagmagandang loob si Ren na dalhin ito ngunit sobrang bigat pala nito. Kaya nang buhatin ito ni Lily ay nagulat na lang siya na hindi man lang ito nahirapan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa aksidenteng makita ni Ren ang kakaibang tenga ni Lily na nawala din kaagad. Hindi naman nila alam na pinagmamatyagan pala sila ng isa pang babae. Nang makita ni Lily ang mga paniki ay sinabihan nito si Ren na mauna na umano ito sa bahay. Tutol naman si Ren sa gusto ni Lily kaya pinipilit ito ni Lily. Ilang sandali lang ay nagpakita muli ang mga paniki kaya dito na nag-transform si Lily sa totoong anyo nito. Matapos nitong itulak si Ren ay umatake sa kanya ang isang babaeng vampira at naglaban silang dalawa. Pagkalipad ng vampira ay nawala ito bigla kaya naisip kaagad ni Lily na pinuntahan nito si Ren. Habang papalapit ang vampira kay Ren ay nakarating kaagad dito si Lily ngunit mabilis itong lumipad. Binato ito ni Lily ng mga stone bricks at nang matamaan niya ang pakpak nito ay kaagad din itong naglaho. Bumalik na din si Lily sa anyong tao nito at nagpasya na hindi na lang muna siya sasama kay Ren. Nakiusap din siya na wag ipagsabi sa ibang tao ang mga nakita niya. Habang papalayo na siya ay hinabol siya ni Ren dahil nag-aalala ito sa kanya. Kaya pinilit pa din ni Ren si Lily na sa bahay niya na ito matulog. Pagkadating nila ng bahay ni Ren ay sinabi muna ni Ren kung saan ang sala, kusina at banyo at katapos ay inihatid niya na ito sa kwarto nito. Kinabukasan ay biglang nagising si Ren dahil sa sigaw ni Lily. Dahil pala ito sa pusa ni Ren na si Rolly kaya ipinakita ni Ren kay Lily na hindi ito mapanganib. Katapos ay sinabi naman ni Lily na para umanong may problema sa TV. Akala ni Ren ay may problema lang ito sa koneksyon ngunit pagbukas niya ng kurtina ay nakita nila ang maraming paniki sa labas. Nag-transform kaagad si Lily at pagkasara ni Ren ng kurtina ay dito na pamuwersa na pumasok ang mga paniki na siyang vampira pala nung isang gabi. Katapos ay kinuha nito si Ren kaya muli na namang silang nag-away ni Lily. Ilang sandali lang ay nagawa ni Ren na mapahinto ang dalawa. Habang nagtatalo ang dalawa ay biglang kumulo ang tiyan ng vampira. Dahil dito ay pinaghanda na lang sila ni Ren ng makakain at dito na din nagpakilala ang babae na si Vivian. Nagulat naman sila Ren nang malaman nilang plano din pala ni Vivian na mangupahan sa kanyang bahay. Naisip ni Ren na mas mabuti na din na dalawa ang kanyang tenant kaya pumayag siya dito ngunit kagad naman itong tinutulan ni Lily. Dahil dito ay nagtalo na naman silang dalawa kaya hindi sinasadya ni Lily na masira ang lamesa. Sa inis ni Ren ay pinaligpit niya kay Lily ang mga kalat at sinamahan si Vivian sa kwarto nito. Dahil naiwan ni Vivian sa labas ang mga gamit nito ay kinuha niya muna ito para makagbayad na siya sa upa. Ngunit nang kinukuha niya na ang kanyang wallet ay wala na pala ito dito at tanging mga dahon na lang ang laman ng kanyang bag. May kutob siya na nawala ito nung matalo siya ni Lily nung isang gabi kaya sinisisi niya si Lily. Tinanong niya si Ren kung may malapit na sementeryo sa lugar para sana matuluyan niya. Dahil naaawa si Ren kay Vivian ay pinayagan niya na lang itong tumira sa kanyang bahay at bayaran na lang umano siya kung magkaroon na ulit ito ng pera. Alam ni Vivian na matatagalan na naman bago siya magkapera ulit at dahil dito ay iminungkahi niya kay Ren na siya na lang muna umano ang magluluto. Namangha sila Ren sa mga luto nito at nang matikman nila ang mga ito ay nasarapan sila dito. Biglang narinig ni Lily na tumutunog ang cellphone ni Ren kaya kinuha niya ito para ibigay kay Ren. Pagkasagot dito ni Ren ay sinigawan siya kaagad ng tumawag sa kanya na isang babae. Ito pala ay isang interview invitation mula sa isang kumpanya ngunit hindi ito nagpakilala sa kanya kung sino ito. Pagkadating niya sa sinabing lugar nang tumawag sa kanya ay muli siya nitong tinawagan. Sinabihan siya nito na hanapin ang telephone pole na sakto namang nasa tapat lang niya. Katapos ay pinahawak siya dito at pinalingon sa iba't ibang direksyon. Pagkalingon niya sa taas ay dito na siya nagulat sa nakita niya.
Pinatanggal na sa kanya ang pagkakahawak niya sa pole at dito na siya hinigop nito. Pagkadilat niya ay nasa tapat na siya ng malaking pinto ng isang mansyon. Kusa itong bumukas at ilang sandali lang ay may dumating dito na isang elemental servant. Ito ang naghatid sa kanya papunta sa harap ng isang silid at katapos ay umalis din ito kaagad. Pagkapasok niya sa loob ay nakaharap niya ang babaeng nag-imbita sa kanya dito. Ayon sa babaeng ito ay nasa Bastard Office umano siya sa Node EN35 ng Space. Nagpakilala itong si Raven at ang magiging amo umano niya. Pinalapit nito si Ren at nang tinutukan nito ang mga mata ni Ren ay nagulat naman si Ren kaya naglabas ito ng upuan para paupuin muna si Ren. Dito na tinanong ni Ren kung bakit siya inimbitahan para sa isang interview at dagdag pa niya ay wala din naman siyang makita na commerce company sa labas. Kaya sinabi na ni Raven na napili umano siya ng Space. Ang Space ay isang affiliate department ng Sealing Empire na naatasan na pamahalaan ang sandaigdigan. Trabaho nila ngayon na mapahusay ang pagkakaisa sa buong mundo. Kaya si Ren umano ang magiging assistant nito para pigilan ang may mga layunin na wasakin ang mundo o nagpaplano ng celestial body evolutions. Dito na din nalaman ni Ren na ang dalawang tenant niya na sila Lily at Vivian ang naging rason bakit pumasa siya sa preliminary exam. Bigla siyang dinala sa isang silid at ipinaliwanag ng mas klaro ang magiging trabaho niya. Una ay kailangan niya umanong magpa-opa pa ng mga tenants na katulad kina Lily at Vivian o tinatawag na mga outcasts. Pangalawa ay aalalay siya kay Raven sa pagpigil sa sinumang grupo na magtatangkang baliktarin ang human evolution sa artipisyal na pamamaraan. Dagdag pa nito na trabaho din niya na ilayo sa gulo ang kanyang mga tenants. Natanong ni Ren kung ano ang mangyayari sakaling tumanggi siya dito. Ayon kay Raven ay tatanggalin nito ang nakaraang 2 araw na memorya niya at aalisin na din nito sila Lily at Vivian. Muli silang bumalik sa opisina ni Raven at nilinaw muna ni Ren na wala siyang gagawing masama sa trabahong ito. Nangako naman si Raven na hindi ito mangyayari dahil hindi sila masama at gusto nila ng kapayapaan. Napag-usapan na din nila ang kanyang sasahorin at ipinakita na sa kanya ang kontrata. Matapos niya itong pirmahan ay pinabalik na din siya sa kanyang bahay. Ipinakita niya ang kontrata kina Lily at Vivian at sinabi na din niya ang lahat sa mga ito. Pareho namang hindi kilala ng dalawa si Raven pero dahil naatasan si Ren nito na tratuhin sila ng maayos ay naisip ni Vivian na hindi ito kakampi ng Demon Hunters. Dito na napasok sa kanilang usapan ng mga Demon Hunters. Ayon kay Vivian ay mga hybrid monsters ang mga ito na may half-human bloods. Kalaban nito ng mga outcasts na kagaya sa kanila at sa mahabang panahon na labanan ay wala sa kanila ang kayang lipulin ng bawat isa. Ngunit sa pamamagitan ng isang religious organization ay may nakakasama na silang mga tao at nagiging banta na din sa kanila. Dagdag pa ni Vivian na kung sakali mang matunton sila ng mga Demon Hunters ay kailangan nilang umalis sa bahay para hindi na madamay pa si Ren. Habang nagpapahinga si Ren ay nanaginip siya na napunta siya sa ibang lugar. Naisip niya kaagad na panaginip lang ito kaya sinubukan niyang sampalin ang kanyang sarili ngunit nasasaktan lang siya na parang totoo ito. Nagsimula siyang maglakad-lakad hanggang sa habulin siya ng mga lobo. Bigla naman siyang nadapa kaya kaagad siyang sinunggaban ng lobo at dito na siya nagising sa tulong na din ni Lily. Nang hawakan niya ang kanyang buhok ay may nakuha siyang balahibo ng lobo. Ayon kay Vivian ay wala naman siyang nararamdaman na dark magic dito. Pinaamoy niya din ito kay Lily at ayon naman kay Lily ay hindi siya pamilyar sa amoy nito. Pinapili ni Vivian si Ren mula sa 2 silver armlets na nakuha nito sa isang Egyptian village daang-daang taon na ang nakakaraan. Ito ay dahil siguradong hindi lang isang ordinaryong panaginip ang naranasan ni Ren at ang armlets na ito ay may kakayahan na puksain ang evil forces. Sinubukan din niya na gamitin ang blood magic niya kay Ren ngunit nagulat siya na hindi ito gumagana kay Ren. Gumamit pa ito ng isa pang teknik niya ngunit biglang nakatulog si Lily at wala din itong epekto kay Ren. Tinawagan siya ni Raven para sabihan siya na pumunta sa opisina nito kinabukasan. Pagkadating niya sa opisina ni Raven ay nagtaka siya na hindi nagpakita ang elemental servant. Biglang dumating dito si Raven na nakasuot ng kanyang gardener outfit. Napansin naman ni Ren ang daladala nitong malaking espada at ayon kay Raven ay ito umano ang kanyang worship chopping blade. Pagkapasok nila ng opisina ay ibinigay ni Raven ang isang data terminal. Magagamit niya umano ito sakaling manganib ang kanyang buhay habang nasa misyon siya. Kaya napagtanto kaagad ni Ren na pwede pala siyang mamatay sa trabahong ito. Ngunit ayon naman kay Raven ay hanggat may natitira pa siyang gawain ay kaya umano nilang mahanapan ng bagong katawan ang kanyang kaluluwa. Kaya parang nagmumukha na din siyang isang immortal sa trabaho niyang ito. Katapos ay dinala naman siya ni Raven sa Enhancement Center. Ito ay para isagawa ang kanyang enhancement test bilang bagong examiner. Isa itong body adjustment na magbibigay sa kanya ng espesyal na abilidad.
Nagpalabas si Raven ng isang bagay na may hugis kabaong at pinapasok niya dito si Ren. Sa takot ni Ren ay nag-alangan siya na pumasok dito kaya tinadyakan na lang siya ni Raven. Kaagad na inumpisahan ni Raven ang enhancement test at nang bigla itong mawala ay nabahala si Raven kaya napaisip ito kung tama ba ang napindot niya. Napunta ulit si Ren sa lugar na napanaginipan niya nung isang araw. Habang naglalakad-lakad siya dito ay ipinaalam sa kanya ng data terminal na may iba pa umanong button na napindot si Raven at dahil dito ay espesyal ang kanyang enhancement test. Nagulat naman si Ren na nagsasalita pala ang bagay na ito. At dahil giniginaw siya ng sobra ay nakiusap siya dito kung pwede umano siyang bigyan ng masusuot panlaban sa ginaw. Ngunit ayon sa data terminal ay hindi umano siya si Doraemon at pagsagot sa katanungan lang ang magagawa niya at wala din siyang mahika. Nagpatuloy sila sa paglalakad at natanong ni Ren sa terminal kung nasaang lugar sila ngayon. Ayon dito ay nasa dream dimension sila o isang parallel space ng totoong mundo. Dagdag pa nito na kung mamatay man si Ren dito ay ganun din ang mangyayari sa kanya sa totoong buhay. Biglang may narinig si Ren at ilang sandali lang ay nagpakita dito ang mga lobo na umatake sa kanya nung una siyang napunta dito. Kaagad na pumasok sa kanyang bulsa ang terminal at papalapit naman sa kanya ang mga lobo. Pagkaatake ng isa dito ay na-counter niya ito at kaagad din siyang kinagat ng dalawa pang lobo ngunit may parang shield na kusang nagprotekta sa kanya kaya hindi siya natablan. Ayon sa terminal ay ito umano ang rigid shield na nakuha niya sa enhancement chamber. Dagdag pa nito na kusa itong naa-activate sakaling may umatake sa kanya. Biglang nag-ingay ang mga lobo kaya narinig ito ng pinuno nila. Mabilis na tumakbo si Ren ngunit naabutan pa din siya nito. Kaagad siyang kinagat nito ngunit naprotektahan lang siya ng kanyang shield at nasira din ang mga pangil ng lobo. Dito na nagsalita ang lobo at tinanong siya kung ano ang pakay niya sa lugar. Sinabi niya na isa lang siyang maglalakbay ngunit nalaman kaagad nito na nagsisinungaling lang siya base sa amoy niya. Nalaman naman niya mula sa lobo na ito na may mga tao din palang naninirahan sa lugar na ito. Maliban sa mga malalaking lobo ay dumating din dito ang mga gutom na maliliit na lobo. Inalok ni Ren ang pinuno na kung madala umano siya sa lugar ng mga tao ay maghahanap siya ng dentista para maayos ang ngipin nito. Pumayag naman ito sa alok niya kaya dinala siya kaagad sa nayon na may mga kubo ng mga tao. Pumasok siya sa isang kubo dito at nakita niya ang isang steel plate na may nakaukit na pamilyar sa kanya. Biglang nagliwanag ang buong paligid at ilang sandali lang ay lumakas din ang hangin dito. Kinuha niya ang steel plate na nakita niya at nakabalik na siya sa totoong mundo. Nandito naman si Raven na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nabanggit niya dito ang rigid shield na nakuha niya at maliban dito ay wala na siyang kakaiba na napansin. Ayon naman kay Raven ay may mga skills pa siya na nilagay at kabilang dito ang reaction speed, strength, recovery speed at marami pang iba. Muling tinanong ni Ren ang tungkol sa dream dimension kaya nagbigay pa ng dagdag na impormasyon si Raven tungkol dito. Nabanggit din nito na hindi makakapunta dito ang isang normal na tao kung hindi gagamitan ng espesyal na pamamaraan. Dahil dito ay nabanggit ni Ren na dati na siyang nakapunta dito nung isang araw habang natutulog siya. Ipinakita din niya ang balahibo ng lobo na nakuha niya nung una siyang nakapunta dito at ibinigay ito kay Raven. Naalala niya ang steel plate na kinuha niya dito ngunit hindi niya ito makita. Pagkalabas niya ng mansyon ay sinabihan siya ni Raven tungkol sa bagong tenant na kailangan niyang sunduin sa Europa. Nakahanda na din ang mga plane tickets at nalaman din niya na kasama din pala niya sila Lily at Vivian papunta dito. Sumapit na ang araw ng pagpunta nila sa England at habang nasa eroplano sila ay napag-usapan nila ang Yorkford. Base sa impormasyon na binigay ni Raven ay dito umano nila makikita ang bagong tenant. Pagkalapag nila ay pumunta muna sila sa hotel na tutuluyan nila. Tiningnan ni Ren ang mapa sa data terminal at napansin niyang parang may mali dito. Sinubukan niyang kausapin ang terminal ngunit biglang lumitaw dito ang imahe ni Raven. Sinabi ni Ren dito na hindi niya umano maintindihan ang nakalagay na lingwahe sa mapa. Dito lang naalala ni Raven na hindi pa pala updated ang system ng data terminal. Dahil dito ay kaagad na in-update ni Raven ang system ng data terminal. Habang kumakain sila ay pinaglibot muna ni Vivian ang kanyang alaga at may natuklasan ito na nalaman din niya kaagad. Kaya sinabihan nito si Ren na bumalik na umano sila sa kanilang kwarto dahil delikado kung mananatili sila dito. Nilapitan sila ng isang lalaki na nagpakilalang si Sanba at gusto silang makausap. Sinabi nito sa kanila na alam nito kung saan ang Yorkford na hinahanap nila. Dagdag pa nito na isang wasteland ang lugar na ito kaya naisip na din nila Ren na posibleng nandito nga ang bagong tenant dahil isa din itong outcast. Binalaan naman sila ni Sanba sa mga multo sa Yorkford Castle sakaling pumunta sila dito. Nang makabalik sila sa kanilang kwarto ay sinabi na ni Vivian kay Ren na may nararamdaman umano itong demon hunter sa hotel.
Dahil ito sa mga Demon Hunter's incantation na natuklasan ng kanyang alaga. May kutob din siya na posibleng si Sanba ang Demon Hunter na ito. Bigla silang nakarinig ng boses ng isang lalaki at nang sinilip nila ang kabilang balkonahe ay nakita nila si Sanba na kaagad inamin na isa umano siyang Demon Hunter. Pinagtawanan nito ni Vivian dahil hindi siya makapaniwala na aaman ng isang Demon Hunter sa mga taong hindi nito kilala. Kaya naisip niya na nagkukunwari lang ito at nang papasok na sana siya ay mabilis siyang nilapitan ni Sanba. Ngunit na-outbalance naman si Sanba dahilan para mahulog ito at buti na lang ay kaagad itong nahawakan ni Ren. Para hindi na magduda si Vivian ay ipinakita ni Sanba sa kanya ang papel na katulad ng nakita ng alaga niya. Bilang pasasalamat sa pagkakaligtas sa kanya ni Ren ay inalok nito sila Ren na samahan sa Yorkford kinabukasan. Pumayag naman kaagad si Vivian dahil sa isip-isip niya ay baka may balak si Sanba sa bagong tenant. Kaya mas mabuti na lang nakasama nila ito para mabantayan nila ang mga kilos nito. Habang nasa tren na sila papunta ng Yorkford ay nakita nila sa balita ang panayam sa isang lalaki na nagpakilalang si Angus tungkol sa nakita nitong multo sa Yorkford Castle. Nalaman din nila na may gantimpala na pala mula sa UK government ang sinumang makakaayos ng problema dito. Dahil dito ay mas ginanahan si Vivian na resolbahin ang problema sa multo na nagpapakita dito. May nakasabayan din silang tatlong mukhang hindi ordinaryong turista at naisip ni Vivian na baka may plano din ang mga ito na makuha ang gantimpala. Nang makarating sila sa lugar ay dumiretso kaagad sila sa matutuluyan nila at napansin nila na si Angus din pala ang may-ari ng inn. Nang pumunta na sila Vivian sa kanilang kwarto ay tinanong naman ni Sanba si Angus tungkol sa Yorkford Castle. Kaya naikwento ni Angus ang lahat na nalalaman niya dito at kung bakit ito nagkaganito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinuntahan naman ni Ren sila Vivian para sabihin ang nalaman nila mula kay Angus. Dito na din sinabi ni Vivian na pinag-imbestiga niya sa kastilyo ang alaga niyang paniki. Base sa mga impormasyon na nalaman nila ay may kutob sila na may kinalaman ng bagong tenant sa napapabalitang multo. Pagkabalik ni Ren sa kwarto ay nabitawan naman ni Sanba ang picture frame na hawak-hawak nito. Nagawa itong masalo ni Ren at nakita niya ang larawan ng isang babae na ayon kay Sanba ay kapatid niya. Natanong ni Ren kung bakit hindi na lang sila nagsama dahil parang isang malakas naman na Demon Hunter ang kanyang kapatid. Kaya sinabi na din ni Sanba na hindi isang Demon Hunter ang kanyang kapatid at kaya naging Demon Hunter siya ay para maprotektahan ito ngunit sa ngayon ay hindi niya alam kung nasaan na ito. Paglipas ng hating gabi ay nagpasya naman ang tatlong nakasabayan nila sa tren na magtungo na sa kastilyo. Pinagmamasdan pala sila ni Sanba at habang mahimbing ang tulog ni Ren ay pumasok sa kanilang kwarto si Vivian. Ginising nito si Ren para ipaalam dito na umalis na si Sanba. Nalaman din ni Vivian ang pag-alis ng tatlong nakasabayan nila kaya gusto nito na pumunta na din sa kastilyo dahil baka mapahamak ang bagong tenant. Kaya pinuntahan nila si Lily na hindi pa din tumitigil sa kakapanaginip nitong kumakain. Hindi naman alam nila Angus na nasa taas pala ng sasakyan si Sanba. Ngunit lumabas naman ang alagang ahas ng isa sa pasahero ni Angus at inatake si Sanba. Nang papunta na din sila Ren sa kastilyo ay biglang nagamit ni Ren ang bago niyang abilidad. Gamit ang matalas niyang mata ay nalaman niyang nakatulog pala si Lily at ilang sandali lang ay bumangga na ito sa isang bato. Kaya nang binaba nila ito ay may malaking bukol na ito sa ulo. Bigla namang gumuho ang sinasandalan ni Lily at ayon kay Vivian ay ito yung shortcut papunta sa kastilyo. Pinasok nila ito at makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay narating na nila ang kastilyo. Bukod kina Angus ay nandito din ang ibang exorcist habang si Sanba naman ay nagsimula na ding kumilos. Habang nililibot nila Ren ang kastilyo ay bigla silang may narinig at may nakita din sila sa unahan na nagliliwanag. Nang makita nila si Sanba ay nakasuot na ito sa uniforme nito bilang Demon Hunter kaya naisip ni Vivian na mas makakabuti kung umiwas muna sila dito. Nakarating sila sa simbahan kung saan nanggagaling ang tunog at ilang sandali lang ay napansin nila na papalapit ang ibang grupo kaya mabilis silang nagtago. Para mapaalis ang mga ito ay naisipan nilang takutin ang mga ito. Kaya sa sobrang takot ng mga ito ay kaagad silang umalis dito. Dito na tinanggal ni Lily ang malaking bato na nakaharang sa pinto ng simbahan. Nang may makita sila dito na nakaukit na mga letra na hindi nila maintindihan ay ginamit ni Ren ang data terminal para mai-translate ito. Inutusan naman ni Vivian si Lily para gawin ang sinasaad dito. Dahil dito ay nakita nila ang sekretong lagusan pababa at kinumpirma ng data terminal na nandito ang bagong tenant. Nang may makita si Sanba na isang malaking bato ay pinalutang niya ito. Nakita niya ang butas na tinatakpan nito ngunit natanggal sa bato ang nilagay niya dito kaya bumagsak ito at napilitan na lang siyang pumasok sa butas. Habang hinahanap nila Ren ang bagong tenant ay nakita nila dito si Angus.
Para malaman ang totoong pakay nito dito ay naisipan ni Vivian na gumamit ng kanyang mahika para magmukha silang mga multo. Nang inumpisahan na nilang tanungin si Angus ay dito lang nila nalaman na gawa-gawa lang pala nito ang tungkol sa multo para madaming turista ang pumunta dito at makinabang ang kanyang negosyo. Dahil mawawala na ang mahika ni Vivian at para hindi sila makita ay inutusan nila kaagad si Angus na umalis dito. Nakita naman ni Lily ang mga nakaukit sa pader na ayon kay Vivian ay mga letter runes ito o magic letters para sugpuin ang kasamaan. Dagdag pa ni Vivian ay karaniwang ginagamit ito ng mga demon hunters. Nagawa itong may translate ni Vivian at ayon dito ay may nakaselyo o manong demon sa lugar na ito. Nang hawakan niya ito ay nag-respond ito sa kanyang magical power. Dito na sila pinaulanan ng mga bala ng pana at buti na lang ay nakalikha kaagad si Ren ng shield. Dahil dito ay minabuti nila na umalis kaagad dito. Nang makalayo sila ay nakita naman nila ang malaking bato na gumugulong papalapit sa kanila. Matapos sila nitong malampasan ay hinabol naman ito ni Lily sa pag-aakalang laruan niya ito kaya sumunod na lang din sa kanya sila Ren at Vivian. Nang mahulog si Lily sa patibong ay mabilis itong iniligtas ni Vivian. Nakarating naman si Sanba sa pinanggalingan nila Ren at nang hawakan din nito ang letter runes ay siya naman ang pinaulanan ng mga bala ng pana. Pagkababa nila Vivian at Lily ay sumunod naman na nahulog si Ren. Ilang sandali lang ay napansin na nila Vivian at Lily ang mga kumikinang na mga kayamanan. Nang hahawakan na nila ito ay kaagad silang pinigilan ni Ren. Dito na unti-unting naglaho ang mga kayamanan na isa lang palang patibong. Alam ito ni Ren dahil wala umano siyang nakitang mga kayamanan kundi mga patibong lang. Pinagpatuloy nila ang paghahanap hanggang sa mapansin nila na gumagalaw ang magkabilang pader papalapit sa kanila. Susubukan sana itong pigilan ni Lily ngunit bigla naman siyang nanghina at ganun din si Vivian. Nang si Ren na ang sumubok na pigilan ito ay kaagad itong huminto. Bigla ding bumalik ang lakas ni Lily kaya minabuti nila na umalis kaagad bago pa gumalaw ulit ang mga pader. Matapos makaligtas ni Sanba sa mga bala ng pana ay naranasan din niya ang iba pang patibong na naranasan nila Ren. Habang nagpapahinga sila Ren ay may nagsulputan naman ng mga ghost knights at hinabol sila ng mga ito. Matapos matalo ni Lily ang sumalubong sa kanila ay sinira naman nito ang pader sa unahan. Gumawa naman ng paraan si Vivian para maharangan ang mga ghost knights. Napansin naman ni Lily na may mga nakasulat sa espada na naagaw niya sa ghost knight. Binasa ito ni Vivian at dito lang din nila nalaman ang tungkol sa magic stone. May kutob si Vivian na itong magic stone ang may kakayahan para magtawag ng demon. At ang mga ghost knights naman ang nagsisilbing mga bantay para hindi matanggal ang selyo sa magic stone. Dahil sa nakakabahala ang magic stone na ito ay naisip na lang ni Ren na layuan na lang nila ito ngunit pagkatingin niya sa taas ay may napansin siya. Ito na pala ang magic stone na napapalibutan ng mga kadena. Habang patuloy sa paglalakad si Sanba ay naamoy niya sa butas ang malakas na magical power. Ngunit dahil wala na siyang madaanan ay gumawa na siya ng paraan. Biglang nakaramdam sila Ren ng pagyanig at nang matanggal ang isang kadena sa magic stone ay may bigla namang sumabog sa taas. Narinig nila ang tawa ni Sanba at dito na nagsilabasan ng maraming ghost knights. Nang naghahanda na sila Vivian ay bigla namang may umatake sa mga ghost knights na kagagawan ni Sanba. Sinabihan sila nito na siya na ang bahala dito sabay nagpakitang gilas sa paglipad. Ngunit nakalimutan ni Sanba na hindi pala siya nakakalipad. Nang magsimula ng lumapit sa kanila ang mga ghost knights ay may kung anong isinaboy si Sanba sa mga ito. Nang mapahinto na ang mga ito ay dito na ito isa-isang inatake ni Sanba. Hindi naman namalaya nila Ren na napapalibutan na sila ng mga ghost knights. Pero hindi nababahala si Vivian sa mga ito dahil alam niyang kaya ng kanyang kapangyarihan na matalo ang mga ito. Humingi lang siya ng oras kina Ren at Lily para ihanda ang kanyang teknik. Dahil dito ay sila Ren at Lily muna ang nakikipaglaban sa mga ghost knights na umaatake sa kanila. Habang patuloy ang pag-atake ni Sanba ay bigla itong naubusan ng bala. Dahil dito ay wala na siyang magawa kundi magmakaawa na lang sa mga ghost knights na papalapit sa kanya. Nang makumpleto na ni Vivian ang kanyang teknik ay kaagad niya itong ginamit sa mga ghost knights. Ngunit nagulat sila nang higupin lang ito ng magic stone. Naglabas ito ng liwanag papunta sa kalangitan at ilang sandali lang ay may nagsibagsakan ng mga bulalakaw sa paligid ng kastilyo. Katapos ay dito na nila nakita ang napakalaking demon. Pagkababa nito ay na-deactivate ang shield ni Ren at pinulot siya nito kasama si Sanba. Pagkaalis nito ay kaagad namang sumunod sila Vivian dito. Nang makalayo-layo sila ay binitawan din kaagad ng demon sila Ren. Naglabas naman ng matinding kapangyarihan si Vivian at nakita nila ang isang buwan na kulay pula. Ngunit nagulat sila nang biglang banggitin ng demon ang salitang landlord. Katapos ay tinanong nito si Ren kung ito ba umano ang kanyang landlord.
Nang sabihin ng data terminal na kumpleto na ang kanilang misyon ay dito lang nila nalaman na ito pala ang hinahanap nilang bagong tenant. Nagpakilala itong si Izax at habang pinaglalaroan ang nagpagising umano sa kanya na si Sanba ay aksidente niya itong naitapon. Nang maalala ni Ren ang mga ghost knights sa kastilyo ay nabahala siya dito. Kaya nang marinig ito ni Izax ay kaagad niya itong binagsakan ng bulalakaw. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng boses ng mga tao kaya nabahala sila na baka makita sila. Balak sana itong bagsakan din ni Izax ng bulalakaw ngunit pinigilan siya kaagad ni Ren. Dahil nagagawa naman ni Izax na mag-transform sa anyong tao ay pinag-transform na lang ito ni Ren. Nang makabalik na sila sa Japan ay dito lang nila nalaman na galing din pala sa space si Izax at ang misyon ni Ren ay magbukas ng portal sa pamamagitan ng Magic Stone. Ayon kay Raven ay nagkamali sa paglanding ang spaceship ni Izax sa England kaya kailangan nitong hintayin si Ren. Pagka-uwi ni Ren sa bahay niya ay pinuntahan niya ang dati niyang bodega na nilinis na ni Vivian at ginawang kwarto nito. Naalala naman ni Vivian ang kanyang nakita habang naglilinis siya at iniabot ito kay Ren. Nang makita ito ni Ren ay naalala niya na isa ito sa malapit na bagay sa kanya nung bata pa siya. Nang itinuro ni Vivian ang nakasulat dito ay naalala kaagad ni Ren na kapareho ito ng nakita niya sa Dream Dimension. Kinuha niya ang steel plate na nakuha niya sa Dream Dimension na nawala muna pero natagpuan din niya habang naglalaba siya. May kutob si Vivian na baka nakapunta na si Ren sa Dream Dimension nung bata pa ito. Isang araw ay ipinatawag si Ren ni Raven at habang papunta na siya dito ay nakita niya ang isang babae na kumakanta. Habang pinagmamasdan niya ito ay napansin siya nito kaya kumaway ito sa kanya. Pagkadating niya sa opisina ni Raven ay naabutan pa niya itong mainit ang ulo. Ito ay dahil imbis na ipapadala direkta sa Earth ang bagong tenant niya ay hindi inaasahang nadiskarga ito sa planeta na may 895 light years ang layo sa Earth. Kaya ang misyon niya ay puntahan ang planetang ito para sunduin ang bagong tenant. Sinubukan niya na magreklamo ngunit pinagalitan lang siya ni Raven kaya wala na din siyang nagawa. Ipinakita ni Raven ang Kuiper Space Station at gamit ang upgraded terminal ay magagawa niya ng makapunta dito gamit ang Space Teleport function para kumuha ng spacecraft papunta sa planetang pupuntahan niya. Dahil sa pinapalibutan ng karagatan ang planeta ay naghanda din si Raven ng isang sea expert para makasama niya dito. Pumasok dito ang babae na nakita niya na kumakanta kanina at ito ang sinasabing sea expert ni Raven. Dito lang din nalaman ni Ren na magiging tenant niya din pala ito. Pagka-uwi nila ng bahay ay nagpakilala ang babaeng ito na si Yue. Ayon kay Yue ay isang sirena ang kanyang ina ngunit lumaki siya sa lupa. Nabanggit ni Ren sa iba ang sunod niyang misyon kung saan pwede lang siyang magdala ng 2 assistant at isa dito si Yue. Dahil mas kabisado ni Izax ang outer space ay pinili ito ni Ren bilang pangalawa niyang assistant. Kinabukasan ng umaga ay dinala na sila ng data terminal sa Kuiper Space Station. Sinalubong sila dito ng isang babaeng alien na siyang gagabay sa kanila. Dinala sila nito sa spacecraft na sasakyan nila at nang makita na nila ito ay kaagad din silang pinasakay ng data terminal. Dahil nabanggit ni Ren na sobrang laki nito ay dito na din sinabi ng terminal na lilipat din sila sa mas maliit na aircraft sakaling malapit na sila sa destinasyon nila. Kung makumpleto na nila ang misyon ay magpapadala naman si Raven ng bagong spacecraft na sasakyan nila pabalik. May kapitan na din ng spacecraft na siyang magpapaandar nito. Ilang sandali lang ay inumpisahan na itong paandarin para sa kanilang pag-alis. Habang nasa biyahe na sila ay inaliw na lang muna nila ang kanilang sarili sa card game. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay pinaghanda na sila ng data terminal para sa paglipat sa mas maliit na aircraft. Ngunit sakto namang nakasabayan nila ang kakompetensya ng spacecraft na sinasakyan nila at dahil ayaw magpatalo ng kapitan sa pabilisan ay nakalimutan nito ang paglipat nila Ren. Dahil dito ay pinipilit ng terminal si Ren na makalipat na sila kaagad. Kaagad silang pumunta sa kinaroroonan ng maliit na aircraft at sinabi ng terminal na siya ang magkokontrol dito. Subalit ang problema naman nila ngayon ay nakasara pa ang labasan ng aircraft at hindi sakop ng jurisdiksyon ng terminal ang pagbukas nito. Kaya nagboluntaryo na si Izax na siya na lang ang magbubukas nito at gamit ang kapangyarihan niya bilang demon ay matagumpay niya itong nabuksan. Dahil dito ay nagawa nilang makalabas ng spacecraft at pagkadating nila sa planeta ay bumagsak sila sa dagat. Matapos nilang makalabas ng aircraft ay nag-transform naman si Yue bilang sirena at kaagad na iniligtas si Ren. Nang magising si Ren ay natandaan niya kaagad na ito yung kubo sa Dream Dimension. Ayon sa terminal ay dahil sa kanyang spirit instability mula sa pagkakalunod ay napunta siya muli sa Dream Dimension. Ngunit ang totoong katawan niya ay nailigtas ni Yue at alam na din ng mga ito ang kanyang kalagayan. Bigla silang may narinig at pagkalabas niya ay nakita niya ang mga pulang lobo na gustong atikihin ang mga asol na lobo.
Pagka-atake ng mga ito ay mabilis itong pinigilan ni Ren gamit ang shield niya at dahil dito ay kaagad na umatras ang mga ito. Natanong naman ng mga ito ang pangako niyang dentista at dahil wala siyang dala ay pinangako niya na lang na magdadala na siya sa susunod. Dahil tinulungan niya ang mga ito ay nagtiwala pa din sa kanya ang pinuno. Dito na niya naitanong ang tungkol sa bagay na nakuha niya dito nung huli siyang napunta dito. Nakilala naman ng lobo ang sulat na Lost Ancient Language na ginagamit sa ritual. Marami pa sanang gustong itanong si Ren ngunit sinabihan na siya ng terminal na wala na siyang oras. Dahil dito ay nagising na siya sa totoo niyang katawan. Ipinakita sa kanila ng terminal ang mapa kung saan makikita ang mga parte ng aircraft na sinakyan ng bagong tenant. Ngunit dalawa ang na-detect nito at ang isa ay nasa karagatan. Habang kumakain naman sila Lily at Vivian ay napansin ni Lily na may bawang lahat ng pagkain na niluto ni Vivian. Dahil dito ay nabahala si Lily na baka isang araw ay manghina siya sa amoy nito dahil sensitibo ang kanyang pang-amoy. Ilang sandali lang ay nagkatotoo nga ang ikinababahala ni Lily at bigla na lang siyang nanghina. Ngunit ilang segundo lang makalipas ay nagising ito bigla at kaagad na itinulak si Vivian. Balak sana nitong lumabas ng bahay at buti na lang ay napigilan ito kaagad ni Vivian. Unang pinuntahan nila Ren ang nasa lupa muna at matapos ang ilang oras na paglalakad ay narating na nila ito. Kaagad na sinimula ni Yizax na baklasin ang parte nito ngunit natapos na lang ito sa pagbabaklas ay hindi nila nakita dito ang tenant. Napansin naman ng terminal na hindi ito ang cargo cabin at base sa kanyang pag-aanalisa ay malaki ang posibilidad na nasa cargo cabin ang tenant. Dahil dito ay pinuntahan naman nila ang kabilang bahagi ng aircraft na nasa karagatan. Kaagad na lumusong dito si Yue at nag-transform sa anyong sirena nito. Dahil kaya niya na magdala ng isang tao sa baba ay gusto niyang isama si Ren. Kaya binuhat din kaagad ito ni Yizax at inihagis sa dagat. Nang dinala na ito ni Yue sa kailaliman ng dagat ay nahirapan na si Ren sa pagpupumigil sa paghinga. Hanggang sa naibo kanya na ang kanyang bibig at dito niya na nalaman na nakakahinga pala siya. Ito ay isa sa abilidad ni Yue bilang sirena na nagagawa niyang makontrol ang tubig na nakapalibot sa kanila. Bukod sa makakahinga si Ren ay immune na din ito sa pressure. Magpapatuloy na sana sila sa paglusong nang biglang may dumating dito na isang pating. Nang aatake na ito sa kanila ay mabilis na nag-transform si Yue bilang pugita kaya natakot sa kanya ang pating at mabilis na umalis. Bukod sa pugita ay madami pa umano ang kayang gawin ni Yue katulad ng mantis shrimp. Pinasakay nito si Ren para mas bumilis ang kanilang paglusong. Nang makarating na sila sa kailaliman ng dagat ay nakita na nila ang cargo cabin. Nag-transform naman si Yue bilang sea snake at may ginawa sa paligid ng cargo cabin para makagalaw ng maayos dito si Ren. Nang binuksan nila ito ay wala pa din silang makita dito kaya naisipan ni Ren na tawagan na si Raven para tanungin ito. May napansin naman si Yue na bagay dito at pagkabukas nito ay nakita niya ang mga gamit na para sa sanggol at isang malaking itlog. Nang makausap na ni Ren si Raven ay pinakita dito ni Ren ang loob ng cargo cabin at nang makita ni Raven ang itlog na hawak-hawak ni Yue ay dito lang nila nalaman na ito pala ang tenant na hinahanap nila. Matapos nilang makipag-usap kay Raven ay dinala na nila ang itlog sa dalampasigan at dito na sila naghintay ng spacecraft na sasakyan nila pabalik. Ilang sandali lang ay may dumating na dito na spacecraft at sakay din ito si Raven. Pagkapasok nila dito ay sinabi ni Raven kay Ren na sa kanya na umano ang spacecraft na ito. Katapos ay napag-usapan naman nila ang itlog na ayon kay Raven ay itlog ito ng isang sirena mula sa ibang mundo. Dahil sa naganap na apocalypse dito ay nagdahilan ito ng pagbagsak ng mundo na ito at ang itlog na lang na ito ang natira dito. Nang makabalik na sila Ren sa kanyang bahay ay nagulat sila sa hitsura na nito. Nakita nila si Vivian na hinihila si Lily at nakagapos na ito dahil hindi pa ito bumabalik sa normal. Ilang sandali lang ay nagawa ni Lily na makawala sa pagkakagapos at inatake si Ren. Katapos ay napansin naman nito ang itlog na hawak ni Yue na akala naman niya ay isang pagkain. Kaya inatake niya din ito at buti na lang ay napigilan siya ni Yizax. Habang hinahawakan ito ni Yizax ay sinabi naman ni Vivian ang mga pangyayari simula nang magkaganito si Lily. Naisipan ni Ren na dalhin na lang si Lily kay Raven at baka makatulong ito sa kanila. Ngunit ayon sa terminal ay mahihirapan siyang ma-teleport si Lily dahil sa hindi pa ito stable. Buti na lang ay may paraan si Yizax dito at naalala ni Vivian ang mga naririnig niya dati na magaling ang mga demon pagdating sa teleport magic. Dahil dito ay nakarating sila sa opisina ni Raven na sakto namang nanananghalian. Hindi nila namalayan na nakawala na pala si Lily kay Yizax at kasalukuyan ng kinakagat si Raven. Hinawakan ito ni Raven para suriin gamit ang pakikipagtitigan dito. Nang kumalma si Lily ay tinanong niya ito kung ano ang nakikita nito sa kanyang mga mata.
Ayon naman kay Lily ay nakikita niya ang buwan na kulay pula at sa buwan na ito ay may mga tao na natutunaw sa karagatan. Katapos ay nabanggit nito na gusto niyang lumakas at aatakihin na sana si Raven ngunit pinitik lang siya ni Raven at kaagad na nakatulog. Ayon kay Raven ay nakikita niya kay Lily ang mga senyales ng evolution nito. Ibig sabihin ay may makukuha ito na bagong abilidad ng kanilang lahi. Pinagamit muna ni Raven kina Ren ang Enhancement Center para mas stabilize ang pag-iisip ni Lily. Kaya ilang minuto lang makalipas ay bumalik na sa normal na pag-iisip si Lily. Hindi masyadong maalala nito ang mga nangyari ngunit sigurado umano siya na may nagawa siyang problema. Pinauna munang umuwi ni Ren ang iba habang siya naman ay pumunta sa opisina ni Raven para ipaalam na okay na si Lily. Sinabi na din ni Raven na posibleng maulit muli ang nangyari kay Lily pagsapit ng full moon. Tiningnan nila ang kalendaryo at magaganap ang susunod na full moon kinabukasan. Dahil madaming gagawin si Raven bukas ay ipinaubaya na nito kay Ren ang tungkol kay Lily. Pagkabalik ni Ren ay namili siya para sa mga dadalhin nila sa isang gabi na camping. Nakasalubong niya sa daan ang isang lalaki at pinagmasdan siya nito. Nang makarating siya sa bahay ay naabutan niya si Vivian na may niluluto. Ayon kay Vivian ay makakatulong ito para sa spirit stabilization. Ngunit nababahala si Ren dito dahil kunting patak lang nito ay tunaw kaagad ang sahig. Pagsapit ng gabi ng full moon ay pamwesto na sila sa bundok para sa kanilang camping. Ilang oras na ang nakakalipas ay hindi pa din nagtatransform si Lily at inaantok na silang lahat. Hanggang sa makatulog na sila habang si Lily naman ay patuloy pa din sa pagkain ng spicy sticks. Pagkalabas ni Lily ay pinagmasdan nito ang buwan at nang magising si Ren ay kaagad itong lumabas. Pinagmamasdan na din nila Vivian si Lily na nagtransform na at para maging ligtas sila sakaling umatake ito sa kanila ay naghanda na si Yizax ng defense spell. Ilang sandali lang ay nagulat sila nang magbago ang buong anyo ni Lily. Dahil parang hindi na ito isang lobo ay sinabi ng data terminal na isa umano itong Siberian Husky. Sinubukan itong lapitan ni Ren at nang malapit na siya kay Lily ay dinilaan lang siya nito. Nang tumahol si Lily ay narinig naman ito ng dalawang lalaki na parang may binabalak kay Lily. Tinawag ni Vivian si Lily at pinakain ito ng nilikha niyang sleeping pill para sa mga lobo. Di nagtagal ay may kakaibang naramdaman si Lily at bigla itong nagtatakbo ngunit patungo ito sa bayan. Kagad itong hinabol nila Ren para pigilan ito bago pa ito makarating sa bayan. Sinabihan ni Ren si Yizax na subukang pahintuin si Lily at katapos ay gusto niya namang isakay siya ni Vivian kay Lily. Nang susubukan ng pigilan ni Yizax si Lily ay hindi nito nakayanan ang lakas ni Lily. Kaya ginamit ni Vivian ang kanyang kapangyarihan para ikulong si Lily. Dito na binaba ni Ren si Lily at sinusubukan na pakalmahin. Bigla silang nakarinig na may kumakanta at ito pala ay si Yue. Naalala ni Vivian na may espesyal na kapangyarihan ang kanta ng mga sirena at dahil dito ay kumalma na si Lily. Nang makatulog si Lily ay bumalik na ito sa pagiging taong lobo nito at kalaunay sa anyong tao na nito. Dahil inaayos pa nila Vivian ang kanilang mga gamit ay nauna nang umuwi si Ren bitbit si Lily. Hindi alam ni Ren na nasa bubungan ng bahay niya na pala ang dalawang lalaki. Kaya nang may pasok niya na si Lily sa loob ay dito na siya inatake ng mga ito at kaagad siyang nawalan ng malay. Nanaginip naman si Lily na lumulutang siya sa kalawakan. Nang mapansin niya ang suot niyang guantes ay biglang may lumabas dito na metal claw na malamig at ganun din sa isa pa niyang kamay na mainit naman. Nakaramdam naman siya ng antok kaya nakatulog siya ulit. Nang magising na siya ay nasa isang silid na siya na hindi pamilyar sa kanya kaya naisip niya na baka inaayos ang bahay ni Ren. Lalabas na sana siya ngunit may barrier pala ang silid na ito. Dito na nagpakita ang dalawang lalaki na dumukot sa kanya. Sinabi ng mga ito na mga kakampi niya umano sila at kinulam lang siya ng blood sect o ni Vivian. Ngunit hindi kaagad siya naniwala sa mga ito kaya nagpa siya ang mga ito na ikulong na lang muna siya dito. Sinubukan niyang pilitin na makalabas dito ngunit pinatulog lang ulit siya. Hindi nila alam na nasa loob din pala ang alagang paniki ni Vivian at palabas na ito nang mapansin nila ito. Naabutan naman nila Vivian si Ren na wala pang malay kaya ginising nila ito. Nang matanong nila kung nasaan si Lily ay dito na naalala ni Ren ang ginawa sa kanya at sinabi niya ito sa lahat. Kaya naisip kaagad nila na dinukot ng mga ito si Lily ngunit wala silang ideya kung sino ang mga taong ito at ang lugar na posibleng pinagdalhan kay Lily. Dito na dumating ang alagang paniki ni Vivian na isa pala sa nagsilbing saplot ni Lily. Pinaskan ito ni Ren sa data terminal para makakuha ng impormasyon at base sa natuklasan nito ay masasabi nilang nasa isang steel plant si Lily. Dahil may alam si Ren na malapit na industrial estate ay may kutob siya na baka dito dinala si Lily. Para mas mapabilis ang paghahanap nila ay nagpa siya sila na maghiwa-hiwalay.
Nilagyan naman ng barrier ang gusali ng isa sa dumukot kay Lily para hindi ito basta-basta mapasok. Kaya nang pinona ni Vivian ang kanyang mga alaga para mag-imbestiga ay nabiktima ang isa dito. Nang nilapitan nila ang paniki ay napansin din nila ang itim na usok na pumapalibot sa gusali. Napunta naman sila Yue at Yizax sa isang gusali ngunit nang papasok na sila dito ay hindi sinasadya ni Yizax na masira ang pinto. Dahil dito ay hindi sila kaagad nakaalis sa gusaling ito. Sinubukan namang batuhin ni Vivian ang gusali at nakita nila ang nagagawa ng usok na ito. Ngunit dahil isa pa din itong klase ng mahika ay naisip ni Vivian na posibleng hindi nito matatablan si Ren. Dahil sa mga nakita ni Vivian sa mga nagawa ni Ren ay may kutob siya na may kakayahan ito na mapawalang bisa ang kahit anong mahika. Nang ihahatid na ni Vivian si Ren sa taas para ipasok sa gusali ay nakita naman sila ng isa sa dumukot kay Lily na si Yuan. Dahil dito ay kaagad silang inatake nito at buti na lang ay nasangga ito kaagad ni Vivian. Nag-transform din ito bilang taong lobo at paulit-ulit silang inatake nito. Napilitan naman si Yizax na makipaglaro sa naagrabyado nila habang patuloy na nakikipaglaban sila Vivian kay Yuan. Nagawa ni Vivian na mapuruhan si Yuan kaya tinanong siya nito kung siya ba ang Countess of the Crimson Moon. Nang makarating si Ren sa parte ng gusali na may usok ay sakto nga ang hinala ni Vivian na hindi siya tatablan nito. Pagkapasok niya ay kaagad naman siyang inatake ng isa pang taong lobo. Kahit paulit-ulit siyang inaatake nito ay sinasanggalang ito ng kanyang shield. Dahil tinatakbuhan lang niya ang kalaban ay lumabas na ang kanyang data terminal para sabihan siya na lumaban. Tinuturuan siya nito kung ano ang dapat gawin hanggang sa muling umatake ang kalaban. Nagawa niya itong maiwasan ngunit sumubra naman ang talon niya dahil nakalimutan niya na may physical enhancement na pala siya dahilan para magdire-diretso siya. Nang makita niya ang fire sprinkler ay nakaisip siya ng paraan. Binuksan niya ito lahat at nagtungo siya sa kinaroroonan ni Lily. Lalabas na sana sila ngunit naharangan sila kaagad ng kalaban. Ilang sandali lang ay dumating dito si Vivian kasama si Yuan na binugbog na nito. Matapos malaman ng kuya ni Yuan na si Vivian ang Countess of the Crimson Moon ay naisip kaagad nito na binantaan ni Vivian si Lily kaya napilitan lang ito na sumama sa kanila. Dahil dito ay nakiusap na si Ren kung pwede siyang magpaliwanag. Nag-usap-usap sila at naipaliwanag na ni Ren na mali ang hinala nila Yuan. Dito na din nabanggit nila Yuan ang propsiya na malapit nang mangyari. Kung saan lahat umano ng mga outcasts ay mababawi na ang kanilang lakas. Nagulat naman sila nang biglang magsidatingan dito ang mga Demon Hunters. Sinubukan ni Ren na kausapin ang mga ito na hindi umatake ngunit hindi siya pinakinggan. Kaya pagka-atake ng mga ito ay kaagad siyang lumikha ng shield. Pagkatigil ng mga ito ay mabilis silang tumakbo ngunit kaagad din silang pinaulanan muli ng bala. Habang pinipigilan ito ng shield ni Ren ay kumilos na din sila Vivian para ma-distract niya ang ibang Demon Hunter. Nag-umpisa na ding makipaglaban si Lily at para maghiwa-hiwalay ang mga Demon Hunter ay lumabas din siya ng gusali. Pinapikit ni Ren ang magkapatid at ginamit niya ang terminal para masilaw ang mga naiwang Demon Hunter kaya nakalabas din sila ng gusali. Ngunit kaya palang mag-teleport ng mga Demon Hunter kaya naabutan din sila kaagad. Nakalaban ni Ren ang babaeng Demon Hunter at kalaban ng magkapatid ang leader at ang isa pang Demon Hunter. Pagka-atake ng babae kay Ren ay automatic na na-activate ang shield ni Ren. Nagtataka naman ang babae kung anong klaseng nilalang si Ren. Kahit sinasabi ni Ren na isa lang siyang tao ay hindi naniniwala dito ang babae dahil wala umanong tao ang may katulad ng lakas at bilis na meron ito. Naisip na lang ng babae na baka bagong species si Ren kaya gusto nitong madala si Ren para mapag-aralan. Habang sinusugod ito ni Ren ay hindi din ito tumitigil na atikihin siya. Hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon para mapuruhan ito ng suntok. Nang marinig niya ang tunog ng lobo ay mabilis niya itong pinuntahan. Nang matamaan ng bala ang kuya ni Yuan ay kaagad ding sumugod si Yuan. Nagawa nitong mapigilan ang isang Demon Hunter ngunit inatake naman siya ng leader ng mga ito. Biglang dumating dito si Ren at ilang sandali lang ay dumating din dito si Lily. Matapos makita ni Lily ang kalagayan ni Yuan ay ginamit na nito ang bago niyang abilidad. Sinubukan siyang atikihin ng pinuno ngunit nasanggalang niya ito. Katapos ay lumikha siya ng tornado of ice and fire at itinira sa mga kalaban. Gumamit naman ng shield ang mga Demon Hunter at katapos mawala ng tornado ay nalaman na lang nila na nakatakas na sila Ren. Nang makarating sila Ren sa kagubatan ay dumating din dito si Vivian. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Yue at Yizax. Gamit ang Cure Magic ni Yue ay sinubukan nitong pagalingin si Yuan. Matapos ang ilang minuto ay matagumpay nang napagaling ni Yue si Yuan. Ngunit bigla namang may dumating dito na isang Demon Hunter at habang pasugad ito sa kanila ay kaagad itong pinigilan ni Yizax.
Nandito din pala ang pinuno ng mga ito at sinubukan nitong atikihin si Izax ngunit natunaw lang ang kanyang punyal. Muli itong umatake ng mas maraming punyal ngunit ganun pa din ang nangyari. Sinusubukan ni Izax na idaan lang ito sa pag-uusap ngunit dahil nagmamatigas pa din ito ay nagpabagsak na siya ng bulalakaw sa kanyang sarili. Sa takot nito ay mabilis itong tumakbo ngunit dahil sa mahika ni Izax ay napabalik niya ito. Katapos ay pinitik niya ito at kaagad nawala ng malay. Nagpa siya namang umalis ang magkapatid para magbigay ng report sa kanilang clan tungkol sa mga nangyari ngayong araw. Nang aalis na din sana sila ren dala-dala ang dalawang Demon Hunter ay bigla namang dumating dito ang babaeng Demon Hunter at pinagbantaan si Yue. Ilang sandali lang ay may narinig silang boses na nagpakilala ding isang Demon Hunter. Ito pala ay si Sanba at siya na din ang nakipagnegosasyon sa magkabilang panig. Pinakawalan nila ren ang dalawang Demon Hunter kapalit kay Yue. Umalis kaagad ang babaeng Demon Hunter kasama ang mga kasamahan nito. Ngunit ilang sandali lang ay napasigaw ito na kagagawan pala ng terminal dahil nai-report niya na umano ito kay Raven at hindi niya nahahayaan na makatakas pa ang mga ito. Matapos saktan ni Yue si Sanba ay dito lang nila nalaman na magkapatid pala silang dalawa. Pagka-uwi nila ng bahay ay mas nalinawan pa sila tungkol kina Yue at Sanba. Ayon sa mga ito ay isang Demon Hunter din ang kanilang ama. Ngunit pareho na lang nawala bigla ang kanilang mga magulang kaya sinubukan ni Yue na maglakbay at nagbabaka sakali na mahanap niya ang mga ito. Matapos magkwento ng dalawa ay nag-asara na naman sila Vivian at Lily. Bigla namang may nag-doorbell sa bahay at si Sanba na ang nagbukas nito. Ito pala ay sila Yuan at nagulat sila na may isang Demon Hunter dito. Sinubukan silang pigilan ni Ren ngunit parehas pa din silang umatake kaya pinigilan na sila ni Izax. Pagkapasok nila ng bahay ay dito na nilinaw ni Ren ang sitwasyon. Tinanong naman ni Vivian ang magkapatid sa pakay nila dito. Ayon sa mga ito ay gusto sana nilang i-recruit silang lahat na sumali sa kanilang clan. Ngunit tinanggihan sila kaagad ni Vivian kaya naglabas sila ng ginto dahil alam nila na ito ang kahinaan ni Vivian. Bigla namang nawalan ng ilaw ang buong bahay at nang tiningnan ni Yue ang kusina ay nawalan din pala sila ng tubig. Napagtanto ni Ren na hindi pa pala sila nakakapagbayad ng mga bayarin. Dahil ni isa sa kanyang mga tenant ang walang pera ay pumasok muna si Ren sa kanyang kwarto para mapag-isa. Kinabukasan ng magising siya ay wala na dito sila Vivian. Wala pa din silang tubig kaya nakiusap na siya sa terminal na teleport siya papunta sa opisina ni Raven. Habang sila Lily naman ay kumilos na para makatulong kay Ren. Nang makarating si Ren sa opisina ni Raven ay napapayag niya ito na mapahiram siya ng pera. Napag-usapan na din nila dito ang mga Demon Hunters na nadakip nila pati na din ang propsiya. Dahil sa steel plate na nakuha ni Ren sa Dream Dimension ay naalala niya na baka may propsiya na nakaukit dito. Natanong niya kay Raven kung may connection ba ang mga outcasts at Dream Dimension. Dito niya lang nalaman na karamihan pala ng mga outcasts sa Earth ay galing sa Dream Dimension. Nang makabalik na siya sa kanyang bahay ay nagtaka siya na may kuryente na ito. Pagkapasok niya ay nandito lahat ang mga tenants niya na naghihintay sa kanya. Dahil pare-pareho silang naghanap ng mapagkakakitaan ay nagawa na nilang makabayad. Bukod dito ay naghanda na din sila ng kaunting pagsasaluhan nila. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Journal of the Mysterious Creatures. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina